Good morning, friendship. Day 2. Kahapon pumunta kami sa Richmond Hospital for my infusion. Ito ang aming breakfast ni baby. Toasted whole grain with avocado. Yan, combination of carbs and good fats. And of course, black coffee. Yan. Ano to? Organic. Si baby nag-grind. Binili namin coffee beans from Costco. Tapos meron kaming magandang yung coffee maker. Yan. So ngayon, nakakabit sa akin itong chemo bottle. Slow drip. Siguro bukas pa ito matatapos. Yan. So wala siyang pump, wala siyang motor. Body heat lang ang nag-cause para pumasok yung chemical. Ito connected to sa bottle. I will show you. So ito yung chemo bottle. Meron siyang parang lobo sa loob. Tapos nasa loob yung chemical, yung 5FU. Tapos itong maliit na hose na to, ayan, ito yung dire-diretso. Tapos meron siyang bag na pouch para na-sling ko siya sa katawan ko or nailalagay ko sa bulsa. Ayan, so hopefully bukas matapos na yung maubos na yung chemicals. Malalaman mo pagka numipis na yung lobo, para na siyang pencil, so wala na siyang laman. At si baby na rin na nagtatanggal nun. Bali, tatanggalin niya muna ang proseso is di-disconnect niya sa bottle and then isa-sanitize niya, tapos bibigyan niya ako ng sodium yung simple salt solution through injection to sanitize. Papasok yun. Mga 2 syringe yun eh. Tapos meron din tinatawag na, nakalimutan ko yung pangalan, pero is to seal. Injection din siya, 2. Ano nga ba tawag ng baby? Heparin. Yun. Sasaksak sa akin ni baby yun. Through that port. Yan. And then after nun, tatanggalin niya isa-isa yung pangalan niyan, yung bandage, plastic. So tatanggalin niya yan. So nga pala dito dinidisconnect yung port dito. Careful baka matanggal. Ito yung main connection eh. Ito yung dinidisconnect niya to. So maiiwan na lang nakakabit sa akin yung blue. Itong blue na to. Ayan. Tapos pag wala itong white na to, ganyan yung injection. May yun eh, 2 malaking injection in terms of volume. Tapos 2 heparin. Yan dito. So hindi ko lang mapakita kasi nakakabit pa sa akin eh. So tatanggalin niya to. After that, tatanggalin niya itong mga to. Tapos ito, hugutin niya lang to palabas. Pag hinugot niya yan, yun na yun. Walang dugo. Yan. So, yun yung advantage nito, no? Unlike, I don't know kung paano ginagawa sa Pilipinas na hindi mo kailangan magstay ng 3 araw sa ospital. Imagine, no? Kung through IV, yung regular na swero, diba? Usually, yun ginagawa sa atin, eh. Slow drip yun. So, So, magstay ka sa ospital na wala ka namang ginagawa kundi nakahiga ka lang. So, at least ito, naka-uwi ka. Yun nga lang, medyo inconvenient kasi may dala kang bote. Siguro ang purpose nun is kung magstay ka sa ospital, kung very sensitive ka. By the way, nga pala, ito is, I don't know kung sa lahat ng cancer ginagamit to. Pero in my particular case, yung colon,
yung 5-FU kasi yung fluorouracil, isa yun sa mga gamot. No? So, it's very toxic. Kaya siguro slow drip over 48 hours para hindi naman masunog yung veins ko. Kasi sa veins pinapadaan di ba? So, yun. Ang side effect niyan, yung kamay ko, nagkakaroon siya ng neuropathy. Yung sensitive siya sa lamig. Pero since summer ngayon dito sa, almost summer na dito ngayon sa Vancouver, sa Richmond, hindi masyadong malala yung neuropathy. Tsaka yan, yung tumatanda yung mukha natin, di ba? Ayan. Gwapo pa din. Gwapo pa din. Gwapo pa din, sabi ni baby. Gwapong-gwapo pa din. Tsaka, it's not too bad na. Like, unlike before, nung nagsisimula ako, siguro yung mga first 5 cycles, no? Yeah. When I say cycle, nyari, in-infuse ako na ngayon. After 2 weeks, ulitin na naman. And after 2 weeks, ulitin na naman. Yung mga first 5 cycles ko is super, talaga. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kasi hindi mo naman alam, di ba? Nag-a-adjust. Tapos yung hair ko dati is worse. Medyo okay na. Tsaka yung mga buko, bumalik na yung kilay ko. At yung kilay ko nagpa-fly away. Tapos tinubuan ako ng mga, siguro sa isang gamot yun, tinubuan ako ng balbas dito. Never ako nagkabalbas Yan, all over the face. Baliktad nga, di ba? Imbis na nakakalbo kakaroon pa ng buhok. Pero dahil yun dun sa isang gamot na diniscontinue kasi nagkaroon ako ng matinding inflammation, yung tumor marker ko instead na bumaba, tumataas ulit. Yun. Pero ngayon is now slowly going down. Ayan, so yun, going back nga dun sa cost, no? Wala akong binabayaran. Yung sa hospital, lahat libre. Even pag lunch time, kasi slow, yung una kong gamot, yung oxaliplatin, nagkakaroon ako ng allergic reaction doon. So, ang ginagawa nila, ini-infuse nila sa akin yun slowly for 3 hours. 3 to 4 hours, sabi ni baby. Tapos, on top of that, may kasabay na Benadryl yun. Yung Benadryl through IV, yung talaga. Tulog ka doon. Kahit ano pang willpower mo, talagang makakatulog ka. Siguro, ang purpose nun is to calm you down. Kasi pag tinasaksakan ako ng oxaliplatin, nagkakaroon ako ng palpitation. And then, yung last 2 sessions ko, wala nang tinatawag na. Anong tawag ng baby? Hydrocortisone. Yeah. Yung hydrocortisone is para for allergy. Kasi, nung first time akong binigyan ulit ng oxaliplatin, nung December. Kailan ba yun? January. Nagkaroon ako ng allergic reaction. Hindi ko alam. Hindi naman ako allergic sa kahit ano So, hindi ko alam kung bakit. First time ko, so hindi ko alam. So, I was thinking, ano ba to? Nilalagnat lang ba ako? Nilalabanan ko lang. I hope it will go away. Pero after some time, nangangati na ako, nagkaroon ako ng mga hives. Yung sa balat, hives ang tawag. And then, init na init ako. Tapos, hindi ako makahinga. Yung leeg ko naninikip, yung throat ko. Parang hindi ako makalunok. Para akong Tapos yun na, tsaka mainit na ulo ko. Irritable ko kay baby. So, napansin ng nurse, okay ka lang? Ayun na. Tinanggal lahat. Tapos, binigyan ako ng Benadryl. Pero, natapos naman. So, mula noon, lagi kami in total, mga almost 5 hours sa ospital. So, umaga kami pupunta doon. Depende. Kapag walang reaction, almost 6 na oras. Pag wala reaction? Hindi, pag may reaction, almost 6 na oras. Pag may reaction, almost the whole day. Kasi, minsan, pinopause nila Pero itong last 2 sessions ko, okay na. Parang mga 5 hours, 5.5 hours. Kasi tulog lang ako. Hindi naman tulog na tulog. Ayun. Kalmado. Tapos binibigyan nila ako ng, gusto ba mag-hi baby? Ito nga pala si baby Ika muna sa mga friendship. Good morning. Camera shy si baby kasi morning daw Wala ka ayos-ayos. Ayun.
So, ganun ang ang routine ko. Well, yan. Before, nagkakaroon ako ng mga nose bleeding, tsaka meron akong mga phlegm. Pero naman, okay naman. So, continue praying for me. And I know yung mga nanonood nito na dumadaan sa ganito, hindi siya madali. Talagang lalabanan mo minsan ayaw mong kumain, unti-unti kain ka ng unti-unting pasubo. Yan. Be sensitive kung ano yung nararamdaman mo. Hindi masamang, lalo na sa atin guys, hindi masamang maging emotional from time to time kasi they will not know, di ba? So you need to learn to verbalize kung ano yung nararamdaman mo. Siyempre, balansehin mo rin. Baka mamaya, baka... In any case, yun nga, positive thinking. Tsaka, number 1 talaga is prayer. Huwag mo kakalimutan pagising sa umaga. Pray ka na agad, Lord, kung ano pong plano sa araw na to. Yun. I give it all to you. Yun. Kaya, importante na nagdadasal tayo palagi araw-araw. I think that's the main thing kasi yung ang Panginoon ang may likha sa atin, di ba? Sa katawan natin. So alam niya lahat. The rest of us, including mga doktor, sorry sa mga doktor, nanguhula lang tayo. You know, what works, what doesn't work. Siyempre na-appreciate natin talaga. Pero Of course, we appreciate yung meron tayong ganung technology ngayon, di ba? Pero yeah, kasi the doctors, yung nagtitreat sa'yo, they will never ever understand, kahit yung mga may mahal sa'yo sa buhay, they will never ever understand kung ano yung pinagdadaanan mo. Kunyari, nilagyan ka ng, yun nga, itong chemicals na to, yung pakiramdam, it's hard to describe. The only way you will know, kung ikaw mismo bibigyan nun. And I appreciate na si baby, very understanding. Number 2 siguro tip, surround yourself with your loved ones. Huwag mong itago sa kanila, sabihin mo agad. Kasi kailangan mo yung emotional support na yun no? Hindi mo kailangan ipamalita sa buong mundo kung anong nararamdaman mo. But for me, kaya ako nagbablog is to help encourage everybody. It's not about only me, it's also about other patients na may pinagdadaan ng ganito, other stage of their life. Yeah. So, yun. So, also, siguro for another vlog, you need to keep your body active. Kahit gaano kahirap, maglakad ka, kung kaya mong mag-exercise, gawin mo. Kasi yung body natin para siyang machine, di ba? Pag hindi mo ginagamit, kung nakaupo ka lang lagi, it will follow kung ano yung ginagawa mo. Right? Hindi mo kailangan energy, sige, hindi kita susuplayan ng energy. Pero pag nakikita niya may demand ng energy, and then gagamitin niya yung mga functions na dinesign ng Lord para sa kanya. Number 4 is kumain ka ng tama. No? Sugar is dapat i-limit mo, or if you cannot eliminate, very limited lang yung sugar. Kasi yun ang number 1 na pagkain ng cancer cells. So, of course, kung kaya mo ring mag-fasting from time to time, gawin mo. Kasi your body needs to utilize kung ano yung meron siya. Diba? Kung umaapaw na yung sugar sa katawan mo, then it's time to cut down on, let your body use it. Yun, so, and yung isa pa is yung, dahil hindi naman kainin lahat ng kailangan ng nutrition, you need to supplement yung vitamins, and you need an expert like maybe a naturopath doctor to assist you, and some other things na pwede nilang i-recommend sa'yo like vitamin C, vitamin D. Of course, iba-iba tayo, so iba-iba ang nararamdaman natin. Hindi lahat tayo pwedeng basta-basta mag-supplement. Kung may problema yung kidney mo, yung liver mo, then hindi basta-basta. So, hindi yung importante rin kasi na merong nagga-guide sa'yo
no? Professional. Professional. Of course, papakiramdaman mo yung reaction ng body mo, and then they will adjust it according to your kung paano ka nagre-react. So far, nakaka 16 months na ba ako. From the time na diagnose ako, my doctor said, yung oncologist ko, nako Herm, I'm sorry to say, no? Pero we cannot operate on you kasi masyado siyang marami. Hindi naman kumbaga sa lymph nodes ko and dun sa colon ko, hindi naman siya nag-spread sa ibang organs. Pero ang hatol nila, including with the surgeon, is unresectable. Ibig sabihin, mas mapapasama pa kung ooperahin. And I agree kasi yung mga latest na napapanood kong vlog, the moment na ginalaw mo ang tumor, it can cause bleeding. Of course, it will bleed. And pwedeng dun sa bleeding na yon, kasama dun sa dugo, kakalat na sa ibang part ng katawan mo, and they cannot control it, right? Yon, so agree na rin ako, and I think it's a blessing in disguise kasi gumaganda naman yung CT scan and yung tumor markers, okay naman siya. So in some cases siguro yung iba kailangan operahin agad, no? But in my yung kung pwede sila operahin, but in my case they deemed it's unresectable. And it's just a matter of time. So, ang hatol sa akin, palliative care, no? Which is sa unang dating sa'yo is no hope, di ba? Kasi pag sinabing palliative care, aantayin ka na lang na lumala ng lumala. Pero yun nga yung sinabi ko sa inyo, through God's help, prayer, siya talaga ang magpapagaling sa'yo. And no matter how many amount of money you have, kahit meron ka pang milyon pera, hindi yun ang magpapagaling sa'yo. Diba? Yung mga, you could end up spending millions and millions, lalo na sa Pilipinas, yung sa huling segundo, nagpa-fundraising to raise money, and then all of a sudden, wala na. So, hindi yan sa dami ng pera. So, what you can do, ma-advise ko is i-surrender mo lang yung buhay mo sa Panginoon. Yes, tumawag ka sa Panginoon sa Kristo, di ba? There is a reason bakit nangyayari ang pagsubok sa buhay natin, and in my case maybe it's a calling from the Lord na, hey anak, kailangan mo na kitang itabi panandali, and I need to fix ayusin natin yung relationship mo sa akin. Kasi, you know guys, in the end naman lahat naman tayo matitigok at some point. Hindi natin alam. But we have to make sure na pag dumating oras na yon, is pagharap natin sa Panginoon, sasabihin niya sa'yo, well done, good and faithful servant. Diba? Hindi mo alam kung anong mangyayari. So, think about now, kahit malakas ka pa, or may sakit ka, saan ka pupunta? Saan ka pupunta after kung may mangyari sa'yo? Matapos ang buhay mo dito. So think about it. And if you are not sure, kausapin mo lang ang Panginoon. Humingi ka ng tawad. And sinabi niya sa atin na if you believe na dumating siya at namatay para sa atin, para i-purchase, bayaran yung utang natin. May utang tayo sa Panginoon through our sins. Ginawa niya na ang lahat. All you have to do is, tanggapin yung pagpapala, yung blessing, yung kaligtasan na ino-offer niya sa'yo. Madali lang yun. It's just a simple prayer. And we can talk more about it later. Ayan, so yun muna ang ating vlog for